Mali ang timpla ko. Margo. Apo. Okay na po. Si Margo. Ito. Yan. Actually, konti pa to. Tapos nag-testing ako ng file transfers. Ayun, mabilis. SSD. Though, honest to God reaction. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Alin? Okay, so Martians today. Late na. Hindi ako late nagising. Maaga ako nagising. Kailangan na natin i-avail yung almusal, yung breakfast buffet. Kasi nagpa-extend kami. Bale, libre lang yung breakfast. Mukhang okay naman. Kasi medyo pricey siya. Yung breakfast buffet. Ang akin lang sana hindi masyadong maraming tao kasi Monday na ho ngayon. Alam niyo naman, pag Monday guys, dito pa lang aagahan ko na. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. Dahil, ayun, ang sakta ng katawan ko. Hindi na ako makagalaw. Actually, siguro pwede naman ako mag-recovery day to day, tapos hataw ulit bukas. Hahatawin ko ulit bukas para suabe. Kaya 12 o'clock ang check out eh. Kailangan mas squeeze in natin yung oras na makapag breakfast. At sana kahit kapiranggot lang na swimming. Pero dito pa lang sasabihin ko na kung may gustong mag-aya sa akin ng swimming dyan, pwede naman, available ako. Kung nangangailangan kayo ng cinematic drone shots or cinematic shots, nandito ako para pagandahin yung swimming nyo. Pero syempre, tatanggapin ko lang yung tropa lang. Hindi naman ako basta-basta lumalabas or pumupunta sa kung saan-saan. Exclusive lang din ako sa mga tropa ko dyan. Kung kailangan nyo ako, nandito lang ako. Pero, almusal muna tayo. Ilan 30? 35 rooms remaining. Iikot na ako. Oh, sige na. Ikot ka na. Pumita. Oh. Mali ang timpla ko. Hindi ko nalagyan ng asukal. Pero okay lang. Baka makain ako ng banana bread. Ito guys. Spanish bread. Spanish bread. Ang sarap ang Spanish bread nila. Paano ba kakain pag nasa buffet ka? Okay lang ba nakamayin? Bahala kayo dyan, magtinginan kayo basta vlogger ako. Bakit mo din sa akin? Bakit? Ano lang, grande, less ice. Grande, less ice. Shake well. Sorry, shake. Steer Oo. Bali, mag-underfill lang po. Okay lang po ba? Ano sir? Name na lang po muna. Sorry. Marco na lang. Marco. Anything else po? Isang white. Marco? Marco. Hindi Marco. Okay po. Sorry po. Kalito na lang. May discount card pa. Wala naman. Wala. Hindi ko dala senior ko. Anything else? Margo. Apo. Okay na po. Si Margo. Margo nila, baby. Marco nga nilagay? Oo, nakita ko doon sa screen. Kala niya siguro pangalan ko, Margo.
Marco. Ay, oo nga, lagayan ng drinks ako. So yun guys, lalakas pa ng audio ko, wait lang. So yun guys, nakabalik na nga pala tayo. We're back. Again. Back to reality. Pero alam nyo, na-realize ko ngayon lang kasi may ginagawa ako ngayon. May sinushoot ako na unboxing. Nag-unbox ka na, wala mo yung box. Ang galing. So in-unbox ko today, itong Kingston XS1000. 1TB na external SSD. Gagawa ko ng super quick review. Yun yung deliverables ko para dito. Pero, syempre dito sa YouTube channel natin, titignan natin kung super duper okay ba siya. At saka ngayon nagawa na ako ng benchmark compared sa Brand X na ito. Alam nyo kung ano to. Dalawa yung ganito ko para sa mga projects. External SSD ang kailangan nyo. Dahil mas magandang lifespan. Okay lang kapag nabagsak. Hindi katulad ng HDD. May mga HDD rin kasi ako guys. Papakita ko sa inyo. Wait lang. So bilang isang video editor, ito po ang mga HDD ko. Wait lang ha. Ito. Yan. Actually, onti pa to. Meron pa ako isang hard drive na kay Jean. So, ayun, hindi ko pa nakukuha. Pero tulad niyan, oh. Super duper kailangan. Yung orange, itong isang orange, 4TB to. Pero hindi ko siya ma-reformat. Kasi nung una kong nakuha to, naka-Windows pa ako. Kaya hindi ko siya ma-format ngayon. Kaya ayun, tabuyan lang siya ng, itong mga HDD na to, lagayan lang to ng mga memories, importanteng files. Pero, at one point in my career, nung kaka-resign ko pa lang noon, meron akong 2TB na HDD. Ang nangyari is na-corrupt. So, nawala lahat ng files ko, lahat ng portfolio ko na mga kabanuan na output. Kaya hindi ko na siya mapa-preview ngayon. Pero, nung nag-external SSD na ako, which is yung itim, ito, blue to, yung itim nandun nakakabit kasi ginagamit ko siya everyday. Sobrang useful ng external SSD, especially pagdating sa transfer ng files. Inaasar pa ako dati ng tropa tuwing magta-transfer kami ng files na ang bagal-bagal ng laptop ko. Kasi sinaunang laptop lang yun na i5, tas HDD lang, tas super tagal mag-transfer ng at least 40-50 gig of files. Ngayon, eto, papakita ko rin sa inyo kasi kailangan ko rin sa review eh. Sa review ng external SSD. At ito yung external SSD, wait lang. So ngayon, bago ang lahat, nagta-transfer ako ng files. SSD to SSD. 100 gig. Hindi ko pa na-try simula sa mismong SSD ng laptop papunta dito sa Kingston. Pero ito, masasabi ko pa lang yung 107 gig na files, tinransfer ko siya parang within 4 minutes. Usually kasi ganito talaga kalalaking file sizes kapag nagsushoot ako. Actually, sobrang cute pa nga nitong 100 gig na to dahil lagi ako naka 4K, 10-bit, 422 yung laging setting. Sa daily vlog nga, cute din ng 30 gig. Usually, on a good day, umaabot ng 50 to 70 or 80 gig yung files ng isang vlog. Kaya, almost everyday ko rin yun, everyday ko rin siya dinidelete. Hindi ko na siya pinatatagal. Kaya, kung papansin niyo yung ibang vlogs minsan walang music, para nandun pa rin yung aspect niya as raw file, but still, alam mo yun, usable pa din. And entertaining pa rin, and still vlog pa rin. Pero ito ngayon, ang bilis oh. Grabe, 3 minutes. Mabilis naman. Hindi katulad kapag HDD, talagang mararamdaman mo talaga yung 1 oras, 2 oras na file transfer noon. Ang tagal-tagal. Well, hindi rin advisable kasi mag-transfer ka ng files na worth 100 gig ng isang bagsakan kung papuntang HDD. Sa SSD, sobrang laking possibility. Sobrang basic, sobrang easy. Pero, kapag nasa HDD ka nagtatransfer from PC to HDD, dapat at least 30 gig below lang pa isa-isa. Hindi mo pwedeng isang bagsakan. Kasi pag ginawa mo isang bagsakan, iinit yung spindle sa loob. Kasi yung iba yung parts ng HDD sa loob parang huyan disk. Pag uminit yung spindle, natapik mo ng onte, ayan na. Hindi na magkakalokohan na. Parang ganun siya na-explain sa akin ng tropa. So,
Ayun. Kaya yung HDD literal na storage lang talaga siya. Kung pwede nga mag-NAS drive, nag-NAS drive na ako pero hindi pa naman ideal for me. Tsaka hindi talaga ako mahilig magtago ng raw files kasi nandiyan naman yun sa internet lahat eh. Hindi ko naman din kailangan ng raw file, ewan ko. Kahit nga yung raw files ng The Daily Vlogger, dinilit ko na. Kasi hindi ko naman siya kailangan, hindi ko naman magagamit. Hindi naman ako, wala namang, siguro sentimental ako na person pero hindi kasi ako mahilig magtago ng mga bagay-bagay. Alam mo yun, pag pwede mo nang itapon, tapon mo na. Or pag pwede mo na i-delete mo na. Simple as that. So matatapos na yung transfer oh. Ha? Damn, so yun Martians. Alam nyo kung ano nakaka-excite? Bukod sa medyo bago tong angle natin kasi usually nandito ako. Parang gusto ko dito sa angle na to kasi laging, ayos ah, pwede pa ako magtutok ah. Ayos ah. Diba? Kita nyo ako on the spot diba? Kita nyo ako on the spot nag-iilaw. Pwede tayo maglagay ng ganyan. Tas side dito. Diba? Maraming pwedeng gawing setup. Ba't biglang naging ilaw yung topic ko? Pero anyways, today ito nga, in-unbox natin tong Kingston XS1000. May naiisip ako sa kanyang commercial na magandang gawin. Na I think common problem ng mga video editors to. Na pero yung the way na madi-deliver mo siya, hindi ko rin kasi masabi kung mabubudol ko kayo sa ngayon kung mare-recommend ko to. Kasi kaka-unbox ko pa lang. Tapos nag-testing ako ng file transfers. Ayun, mabilis. SSD. Though, honest to God reaction, hindi naman ako binayaran ng Kingston to say any good stuff about this. So, lahat ng sasabihin ko ngayon about this specific product is honestly true. Totoo. Pero, yun nga. So, nag-transfer ako ng 100 gig, 22 gig, 17 gig, at saka ng 1 gig. Super bilis naman lahat. Syempre, yung 100 gig, medyo maghihintay ka lang at least 4 or 5 minutes. Ganon. 4 to 5 or 6 minutes. Especially kung ang ginawa nyo is SSD to SSD, but I think mas mabilis yun kapag SSD ng PC or ng computer papunta sa mismong dito. Mabilis siya. It works well, but siguro dahil ginawa ko yung 100 gig file transfer na yun, uminit yung SSD, which I think is hindi nga dapat gawin. Sinabi ko na to kanina pa, huwag kayo mag-transfer ng isang bagsakang files. Dapat tingi-tingi lang, 22 gig, ganun, 30 gig, generous lang. Kasi, ewan ko, yun lang. Para safe lang tayo. Hindi ko alam. Wala akong alam sa SSD. Hindi ako IT or technical na person pagdating sa mga gatong gadgets. Basta alam ko, be kind sa file transfers. Highly recommended ko ba siya? Medyo. Sa ngayon, siguro nasa 8/10 siguro or 7/10 yung recommendation ko. Kasi, una sa lahat, budget friendly siya. Hindi siya kamahalan. Pag check nyo to sa internet o sa Google, pag ginugol nyo kung magkano, ito yung price niya, di ba? Tapos, super duper liit niya as an SSD compared dito sa brand X. Well, di naman ako binayaran, tsaka ito official review, sa vlog naman to. Ito yung Samsung SSD T7 na Shield na 1TB. Binili ko to sa One Gadget, big shoutout sa One Gadget. Lahat ng mga technical stuff ko, binibili ko sa One Gadget or sa JG Superstore. Kaya ayun, kung ikukumpara mo siya, di ba? Super duper liit niya. Kung yung SSD na T7 ay falls under 9 centimeters. Tama ba? 9 centimeters? Sana all. 9 centimeters. Pero, yung Kingston only falls under 7 centimeters. Plus, kasyang-kasya siya sa bulsa. Kahit sa mang parte ng lupalop ng bag mo, pwede mo siyang mawala. Yung pala, naisip ko sa kanya. Sana, meron siyang at least something na pwede mo lagyan ng tali. Or, siguro lagyan nila ng goma na protection katulad nito. May goma. Kasi okay lang na mabagsak. Walang nakalagay dito na shockproof siya or na waterproof siya. Siguro para mas sureball sa size, nakalagay dito ay Red Dot Winner 2024. Pero yun sana. Though, understandable naman na wala siya ng goma for its safety. Siyempre, wag nyo ibabagsak. Hindi ko rin kasi masabi. Dahil nga, hindi ko masabi kung parang plastic yung casing niya sa ibabaw. Ay, hindi. Metal naman. Pero kasi, ito nabagsak ko na to ilang beses na okay lang, safe siya. Kasi nga may goma. So, shockproof siya, tsaka waterproof siya. But anyways, yun nga Martian, so far, super duper thankful ako, personally. Thankful ako personally kay, alam niya na ako sino. Dahil, pinadalan tayo ng SSD. Sobrang mahal po ng SSD, sa totoo lang. Kahit nga yung regular price nito na, teka nga, check ko na nga ngayon. Syempre na-flash ko na eh. Well, hindi ko pa rin alam. Kingston
XS1000. Data Blitz. Nagbebenta pala Data Blitz ng ganito. Oh, mura lang. So sa halagang 3,995 pesos, meron ka ng 1 terabyte na SSD na sobrang bilis mag-transfer. Nakita ko lang to sa Data Blitz, so I think this will help you well. Though yun nga, kailangan nyo maging maingat dahil ang liit niya, pwede nyo siyang mawala. Hindi katulad ng HDD na napakalaki. Pero you have to take care of this dahil nga 3,995 siya. Ang bili ko dito sa competitor niya, 7,895 pesos ata or 7,000 something. Teka, check ko rin. Ala. 7,555 pesos yung price niya versus 4,000 pesos. You saved 3,000 pesos. Tama ba? 755, 3,995. Almost. Damn it. Go-compute ba ako sa harapan nyo? 7,555. Oh. Nakapag-save ka. So, nakapag-save ka ng 3,560 pesos kung bibili ka ng ganito versus sa ganito. Though merong risk of durability, still I would think na itong bilhin nyo. Ito kasi, bilhin nyo to kung may budget talaga kayo. Kung kaya nyong umiri ng 7,555 ngayon na. Pero kung ang kaya mo lang ilabas is 3,995, makakabili ka ng ganito, dalawa pa. Magdadagdag ka lang ng 400 pesos, dalawa na, may 2 terabyte ka na SSD, dalawang project na. Though, gusto ko siyang honestly i-review pa ng medyo mas malalim pa anong mangyayari sa kanya kapag mas matagal siya nakakabit sa laptop or sa PC habang nag-i-edit ka at yung ibang files galing dito. Kasi ito, nagagamit ko siya for long periods of times. Actually, hindi ko nga pinapansin kung umiinit man to o hindi. Nakakabit lang siya ng diretso sa PC. Nag-i-edit ako, yung ibang daily vlogging files nandito. Tapos, as is. Pero ito, naramdaman ko kasing uminit. So, gusto ko siyang malaman in the next coming days. Though, uunahin ko yung super duper quick review nito, yung unboxing nito. But syempre sa daily vlog, malalaman natin at malalaman nyo kung okay ba siya. File transfer, no problem. But, one of my big questions is, pwede ba kayong mag-edit nang nakakabit to at nang gagaling dito yung files? Anong mangyayari sa kanya? Iinit ba siya? Masisira ba siya? Or what? Pero sa ngayon, meron na siyang files. Nandito na yung files ng shoot ko sa Mortons, almost 107 gig. Onting daily vlogging files like isang episode ata nandito, mga nasa 22 gig din yun. So, ayun. Ideally, kung gusto niyo bumili ng ganito, bumili kayo kasi super duper safe. Super duper mas mura. I mean, hindi sa safe I mean, safe dahil may 1 terabyte ka na SSD, kailangan mo as an editor or videographer or photographer. Sa photographer, kailangan mo din. Pero siguro in the future, feeling ko mas magmumura pa to. Tapos, ito na yung magiging storage ng mga files, ng mga, halimbawa, let's say may wedding ka, SDE ka, all out ka. Ito yung magandang gawing storage na regalo para dun sa mag-asawa kung medyo high-end yung shoot. Pero syempre, hindi ko marirecommend kapag low budget yung shoot. Kasi malamang mas mahal pa yung SSD kaysa sa TF, di ba? I guess dito ko na muna tatapusin tong vlog. And of course, maglalagay ako ng affiliate link nito sa baba. Tapos, ayun, today, on different things aside, yung thoughts ko siguro about sa pinagbakasyonan ko, which is yung Lime Resort. Nakita ko lang naman siya sa TikTok. That's why I tried it out. Nag-book ako agad kasi it's on a medyo budget-friendly side. Honest thoughts, di masyadong na-enjoy yung buffet. Pero alam mo yung pinaka na-enjoy as long as hindi masyadong masaya yung place, hindi masyadong masaya yung, especially sa pool dahil ang daming tao. Super saya ko kasi kasama ko yung kaisa-isang taong nagpapasaya sa akin. At kaisa-isang taong nakakaalam ng lahat ng pinagdadaanan ko sa buhay. Kasi syempre, still, di mo naman pwedeng, yun. Alam nga, open up ko sa inyo yung problema ko, di ba? Kaya ka nga nanood ng 365 para mawala yung bad vibes at i-absorb ang good vibes dahil alam nyo na I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. Sa pagkatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And I'll see you guys tomorrow. Peace out.